Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Cancer, paunang mensahe po ninyo ay candle. Ayan, you will be shown the way. Napakaganda, Cancer, no? Siguro naghihingi kayo ng guidance, naghihingi kayo ng enlightenment, clarity sa ngayon, and ito yung sinasabi sa inyo. Huwag kang mag-alala, Cancer. You have nothing to worry about, you have nothing to fear, you will be shown the way. Okay? Gagabayan ka ng Divine Universe, gagabayan ka ng Panginoon kung saan ka dapat pumunta, ano ang dapat mong gawin, ano ang dapat mong asikasuhin, mapupunta ka sa tamang daan. So, it is extremely important din dito, no, na mag-tune in ka sa iyong intuition. Lagi mong papakinggan ang iyong intuition because that is a divine guidance sa inyo. That is a direct message from the divine, okay? We have scales, keep your balance, keep your life in balance. Ayan, so, may imbalances pa rin, no, sa buhay ninyo dito, Cancer. Maaring marami kayong iniisip, marami kayong ginagawa. You are nag-aasikaso ng maraming bagay dito that is stressing you out, no, Cancer? Maraming bagay dito na kailangan ninyong asikasuhin, pagtuunan ng pansin, no? At kaya nagkakaroon na din kayo ng imbalance. It's because maybe you're already exhausted, pagod na kayo, pagod ng isip, katawan ninyo, emosyon ninyo, maaring pagod na kayo. You're taking care of many things dito and hindi ninyo nabibigyan ng oras ang ibang parte ng buhay ninyo, including yourself, your pagsi-self-care, yung kalusugan ninyo, no? Kaya parang wala na kayo sa sentro, okay? Maaari din ang iba sa inyo dito may mga nararamdaman na sa katawan, and that is your body telling you, no, na teka lang muna, Cancer, awat na. Okay? Awat na. Ibalik nyo muna ang balanse sa sarili ninyo. Okay? Hindi puro trabaho, hindi puro negosyo, there is a time, a proper time for everything, no? Kailangan ma-divide ninyo yung oras ninyo. Time management is very important dito. Kailangan ninyong bigyan ng oras ang lahat ng bagay sa buhay ninyo. Hindi lang yung focus kayo sa ibang areas, and tulad ng pag-aalaga sa inyong sarili, maaring wala na kayong panahon para dyan, no? Kaya ito ang panawagan sa inyo. Keep your life in balance. And always remember that all work and no play makes Jack a dull boy, di ba? So, hindi nakakatulong sa inyong sitwasyon. Hindi nakakatulong sa inyong pamumuhay or sa pagpapaganda ng inyong pakiramdam, no? Kung lagi kayong pagod, lagi kayong focus sa trabaho or negosyo, yung mga ganon. So, other areas of life also needs your attention, no? Lalong-lalo na ang pagsa-self-care ninyo. Kaya, lagi dapat ang priority ninyo is your self-care. Dapat yung pag-aalaga sa inyong sarili, yan ang dapat nasa number one priority ninyo. Kasi, if you are on top of your health, if you are healthy, kung maganda ang pakiramdam ninyo, even if you have too much on your plate, ay walang problema, magagawa ninyong lahat yan, no? Kaya napakahalaga na dapat lagi munang yung health ninyo muna ang inyong inuuna, no? Para lagi kayong lagi kayong energized, lagi kayong malakas, lagi kayong masigla, magandang inyong pakiramdam, no? Kahit madami pang dumating na task sa inyo, kayang-kaya ninyong i-perform yan if you are on top of your health. Okay? So, what else? We have hand, ayan, in need of help, assistance, and guidance. Ayan. So, yun ang kailangan ninyo. Speaking of guidance, you will be shown the way, sabi ng Divine Universe sa inyo. Ginagabayan kayo dito, kaya kailangan nyo lang na napakinggan ang iyong intuition. Maybe then, may mga panaginip din siguro kayo lately, no? And maybe that is also a message din sa inyo ng Panginoon, no? Dinadaan niya sa panaginip, no? So, it is extremely important also to pay attention to your dreams, no? I-decode din yung ibig sabihin ng mga elements ng
inyong panaginip dahil yan ay gabay din sa inyo. So maybe dyan ninyo mahanap yung enlightenment, no? Na ano ninyo, na kailangan sa inyong sitwasyon. So some of you may be in need of help or assistance dito in any form, depende sa inyong sitwasyon. Always remember that help is available to you. Always available to you, no? Lagi at laging meron taong tutulong sa inyo. Laging merong taong makakapagbigay sa inyo ng tulong in any form na kailangan ninyo, whether pera, resources, oras, energy, idea, opinion, input, whatever that is na kakailanganin ninyo. Cancer, always believe, always trust, no, na meron at meron na mga taong sa paligid ninyo na makakatulong sa inyo. Okay? Pinapakita din sa akin dito yung letter M, no, sa card na to. So maybe Cancer, letter M is a very significant letter for you. Maybe that is your initials, or maaring initials yan ng taong that you are dealing with around this time. So maaring ganun ang ganap, no? So we have Sun. Tingnan mo, napakaganda. Happiness and well-being. Ay, salamat naman po. At kung meron kayong mga dinaramdam sa katawan, ay maaring yan ay magamot na sa ngayon. Gaganda na rin ang pakiramdam ninyo. You will be revitalized. Your physical strength will be back, no? Kasi eto na, nandito na ang well-being card. Kaya maaano na din, malalampasan nyo na kung ano man yung mga pananakit ng inyong katawan, ano man yung inyong dinaramdam. You will receive healing, you will receive treatment, no? Yung mga ganon. Kaya magiging masaya na din kayo, no? Ay babalik na din siguro ninyo talaga ang balanse sa sarili ninyo. Maybe you are going to focus on your self-care din sa ngayon, ano? So, maganda yan. We have 4-leaf clover. Holy moly, great, good fortune. Napakasaya talaga ninyo. Kaya naman nandito din si happiness card. It's because sino bang hindi sasaya dito sa great, good fortune na parating sa inyo, Cancer? Ang swerte talaga ninyo, 'di ba? Lagi kayong may swerte, may divine guidance. 'Di ba? Lagi kayong may ganyan sa mga readings ninyo. Kaya talagang divinely protected, guided, guarded kayo, no? Talagang mahal na mahal kayo ng spirit realm, Cancer. Ngayon, meron parating sa inyo na great good fortune. Hindi lang pati good fortune, kundi great good fortune, 'di ba? So, maaring pangkaperahan 'yan, maaring swerte 'yan, kaperahan ang parating, maraming kaperahan ang parating sa inyo. It could come from different sources, no? Hindi specified dyan. Maaari din na yung swerte ninyo na to could be in also other areas of life, di ba? Maaaring every area of life ninyo, siswertehin kayo sa mga gagawin ninyo dyan. That is also possible, Cancer. Kaya good luck. We have younger woman. Yan, maybe you are going to be dealing with a younger woman. Maaring anak ninyo yan. Maaring katrabaho ninyo yan. Maaring pamangkin ninyo yan. No, this could be anyone. No, maaring this younger woman will play a significant role dito sa buhay ninyo. So maaring siya ang maaaring siya yung kailangan mong tulungan din ngayon, gabayan, yung ganon, or maaaring siya ang makakapagbigay sa iyo ng tulong, no, sa kahit anumang sitwasyon ninyo, makakapag-assist sa inyo sa ngayon, sa inyong sitwasyon. So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all, Scorpio. Tingnan natin ngayon ang mga mensahe ninyo for today. Scorpio, pauna mensahe ninyo. Napakagandang rainbow. The most difficult part of a situation is over. Napakaganda, no? Meron kayong dito, meron kayong malalampasan na problema, may solusyon na sa inyong problema, yung challenge ninyo dito na maaaring malaking challenge ito sa buhay, ay malalampasan nyo na. This is really, really beautiful. That is a huge blessing, no? Na maalis na, mawala na yung pinakamahirap na sitwasyon sa buhay ninyo, Scorpio.
Throne, yeah, position of authority, maybe ma-promote kayo dito, no? Maaring mapopromote kayo into a position of authority, into a leadership role. Maari din naman ang iba sa inyo ay nandito na sa tronong ito, no? Scorpio, maaring eto na, you already assumed this position. Maaring nandiyan na kayo. Maari din naman na siguro you're going to be dealing with a person of authority. Maari din ganon ang ganap dito is Scorpio. So what else? We have first, pay attention to your finances. Okay? Lalong-lalo na ngayon, holiday season, panahon ng pagre-regalo, panahon ng alam mo yun, pagbibili. Yan, pag-shopping. Kaya, Scorpio, pay attention to your finances para hindi masaktan ang inyong budget, no? That is a warning for you na maging aware kayo sa spending ninyo, maging aware kayo sa nilalabas ninyong pera dito para nang sa gayon, ma-maintain ninyo yung budget ninyo na nandun pa rin kayo, yung ini-spend ninyo ay pasok pa rin sa inyong budget, ano? So, what else? Shark, take care or there will be a loss of material wealth. Ayan na nga, Scorpio, wag kayong kontrolin ninyo ngayon ang pag-shopping, pagbibili, paggagastos. No, make sure na nasa loob talaga yun ang budget ninyo. No, otherwise, nako, baka ma-compromise pa ang iba pa ninyong mga savings, ang iba pa ninyong naitatabing pera, no? Kaya mag-iingat kayo sa paggastos, no? Ingatan din ninyo yung mga investment ninyo, iingatan din ninyo yung mga perang na itatabi ninyo, no? Na kung ano talaga ang intention ninyo for that money, ay maging stricto kayo, no? Na doon lang talaga, hindi ninyo gagalawin, no? For a different purpose. So, financial discipline, napaka-importanteng i-maintain nyo yan. Palakasin ninyo ang inyong disiplina sa pangkaperahan ninyong aspeto, sa paggastos ninyo. Make sure that walang, yung mga impulsive buying, kung baga, no? Iwasan ninyo yan. So, we have, but take care. Enemies are working against you. Ayan. So, maaaring meron ditong may mga naiinggit siguro sa iyo, Scorpio, no? Maraming alam mo yun, yung siguro you're very successful. Siguro you are very happy sa buhay ninyo. Kaya marami ang naiinggit sa'yo, no? Maaring marami ang nakatingin sa'yo at alam mo yun, hindi nila nagugustuhan na masaya ka, na successful ka, na maganda ang inyong sitwasyon, maganda ang inyong posisyon. Kasi maaari talaga na nandito kayo sa throne na yan. Or maybe ilalagay pa lang kayo dyan sa throne na yan. At maaaring may mga ibang tao din na interested dyan sa posisyon na yan pero sa inyo na ibigay, di ba? So kaya maaaring may mga taong nag-fake news sa inyo or nagbabalak na i-take down ka from that position. You know, Scorpio, maaaring may mga ganon. But, you know what? Napakalakas ng inyong radar, napaka-powerful ng inyong psychic abilities. Use that, no? Use that for your advantage. Kasi malalaman ninyo if someone is against you. Malalaman din ninyo, mararamdaman ninyo yan if there is something off with a person, no? Or with a situation. Kaya makakaiwas agad kayo, no? Makakaiwas kayo. At saka ipagdasal ninyo yan offer ninyo yan sa Panginoon because alam niyo naman, no, na pag nagdadasal tayo for protection, for safety, for guidance, no, talagang nandyan, ibibigay agad yan sa atin. At saka Scorpio, alalahanin din ninyo na wala namang masamang balak ang nagtatagumpay. Kaya mga tao ito na kung nagpaplanong i-take down ka sa posisyon na yan, or nagpaplanong maggawang ka ng fake news, ay nako, you have nothing to worry about that. Don't stress yourself out, no, sa sitwasyon na yan, because alalahanin ninyo, walang nagtatagumpay na masamang gawain, di ba? Bagkus, maaaring yan, pinagpaplanuhan pa lang nila yan, nagagawin nila sa'yo, na pag-i-intimidate sa'yo, ay maaaring mangyari na yan sa kanila, maaaring bumalik agad yan sa kanila, hindi pa man nila nagagawa, ay babalik na yan sa kanila, kasi walang masamang balak ang nagpo-prosper, hindi yan sinusuportahan ng universe, kaya hindi yan magtatagumpay, no? Kaya wag kang mag-alala, na you have nothing to fear, you have nothing to worry about, just pray, no? Pray for your safety, pray for your peace of mind, yung gano'n, para hindi kayo maapektuhan ng mga taong ito. Okay? So, we have wind chimes. Ayan, peace and harmony. Yan ang sinasabi ko, di ba?
Scorpio. Huwag kayong papadala, no, sa mga intimidation ng mga taong nasa paligid ninyo. Just focus on yourself. Just always pray for your safety. Hindi kayo papabayaan ng Divine Universe and the rest of your spirit team. And dito nararamdaman ko, talagang makukuha ninyo yung peace and harmony. Yan ang mararamdaman ninyo instead of stress, instead of worry, instead of fear, no? Kasi pag nagdadasal kayo, ino-offer ninyo sa Panginoon ang lahat-lahat ng inyong concerns. Talagang papadalhan kayo ng Divine Universe ng isang napaka-warm na yakap, no? Na parang may kasamang guarantee na you're safe, you're in good hands, no? Scorpio. So good luck, and that's all for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. So Pisces, pauna mensahe ninyo for today ay sunrise. Napakaganda mo. New creative ideas, new ventures, and a fresh start. Napakaganda, no? As you, walk towards the end of the year. Ang daming creative juices na lumalabas sa isip ninyo dito. May mga bagay kayo nasisimulan. So talagang handang-handa na kayo sa pag-welcome ng New Year, 'di ba? Kasi marami kayong pinagpaplanuhan dito na mga bagong gagawin, no? So this is really beautiful. Ang dami sigurong mga opportunities din na parating sa inyo dito, no? Na you're going to take advantage of. Kaya napakagandang simula ito para sa 2024 ninyo. Twin chimes, peace and harmony, napakaganda rin, no? Talagang masaya kayo ngayon, Pisces. Nasa magandang posisyon kayo sa buhay ninyo sa ngayon. You have peace, you have harmony. Maaring you're living a stress-free life sa ngayon, so which is beautiful. New opportunities and possibilities are coming your way. So talagang napakaganda, napakaswerte ninyo. We have unicorn. Use your intuition to make beneficial changes. Ayan. Kaya naman pala kayo, maganda ang sitwasyon, maganda ang galawan sa buhay ninyo. It's because, you are using your intuition all the time. You are checking in with your intuition. And sumusunod kayo. And that is divine guidance. No? Divine guidance yan. That is direct message from the divine. Yung intuition ninyo. Kaya, ayan. So, ito din ito siguro talaga, yan ang pinaka ninyo, gabay ninyo, no? Kaya nagiging maganda ang galawan sa buhay ninyo, nagiging maganda ang mga ganap sa buhay ninyo. It's because you're following your intuition, no? Kung ano ang bulong sa inyo ng Divine Universe through your intuition, yun ang sinusunod ninyo. Kaya naman maganda ang sitwasyon, no? Sa buhay. Tulip, great passion. Ayan. So, this could be passion sa relationship, no? Sa person ninyo, maaaring ganon. That could be, yun ang ngayon, maha-highlight, kumbaga, sa buhay ninyo. It is also possible, Pisces, na this is passion towards what you do, no? Maaaring yung mga creative ideas na yan, yung new ventures na yan, yung fresh start na yan, maybe you're very passionate about that. Maybe that is the opportunities talaga na yun ang gusto din ninyo talaga na mahanap or magkaroon sa buhay ninyo, no, Pisces? So napakaganda, no? I'm feeling excitement, no, dito sa reading na inyo, Pisces. So maybe ang iba sa inyo will be very excited talaga in no time, or maybe ngayon, no, siguro nararamdaman ninyo ang excitement talaga sa ngayon. Dahil siguro meron na nga kayong mga opportunities dito na katulad niyan, 'di ba? Holy moly, kaya pala magiging excited din kayo because this is the period of prosperity and abundance, no? So talagang full of excitement kayo, full of happiness. You will be joyful dito. Peace and harmony. Oh my God, Pisces. Napakaganda ng period na ito sa buhay ninyo. Masaganang buhay, masaganang Pasko, no? Masaganang bagong taon. Yan ang magkakaroon kayo ngayon, no? This is the period of prosperity and abundance. And this is not only good for one day, no, Pisces. This could be a week, months, no? Could be years, no? You never know. Baka yung blessing na to ng prosperity and abundance could be for the long term. Diba, Pisces? Napakasaya ninyo talaga dito. So, what else? We have marriage. Ayan. So, maybe yung iba sa inyo,
magpapakasal na din, ano, maaring this is a romantic, a marriage, no? Maari din kasi na business partnership ito, marriage and business, no? Maaring ganun din ang ganap dito for some of you, depende sa inyong sitwasyon. Maari din na yung mapapangasawa ng iba sa inyo dito, Pisces, kung kayo ay ikakasal, no? Maaring yayamanin, 'di ba? Maaring yayamanin. Maari din naman na yung business partnership na to, yung marriage and business na to could be the money path, no, na maghahatid sa inyo ng prosperity and abundance. Maari din ganon. But definitely ang iba sa inyo talagang siguro magpapakasal, no? Yung romantic marriage, no, Pisces. So good luck po. Good luck and congrats. So that's all I have for you for today. Thank you for watching Love and Light. Namaste.